Ay, ano? Sabi mo, 5 taon ko nang ini-conquer si Yanjing. Pero mali pala ang ini-conquer ko. Opo, host. Ang totoo po, ang dapat ninyong i-conquer ay nasa harapan ninyo sa kanan. Luchuan? Ang magiging kinatatakutan ng lahat na kontrabida. Ibig mong sabihin, siya ang dapat kong i-conquer. Alam mo ba kung paano ko ginugol ang 5 taon na yan? 5 taon kong sinuportahan si Yanjing. Hindi lang ako naging parang ATM niya, kundi sunod-sunuran din ako sa kanya. Kahit sa init ng araw na to, kailangan ko pa ring pumunta sa field para dalhan siya ng inumin. Nakuha ko na ang pinakabagong modelo. Kumusta? Jinghe, naipaghanda na kita ng tanghalian mo. Ito lang ba ang ipapakain mo sa akin? Ako. Bakit ang bagal mo? Hindi ka ba kumain kaninang umaga? Gutom na ako. Alam mo ba yon? Paumanhin. Kahit ang mga estudyante sa school, akala nila, siya ang pinakamayamang tao, ang young master ng pamilyang Jiang. Pero ako, ang tunay na young miss, ay naging tuta at utusan niya. Ibig sabihin, kung hindi ko may conquer si Luchuan ngayong taon, malulugi pa rin ang pamilyang Jiang. Tama ba to? Sabihin mo sa akin, tama ba to? Ha? Hoy! Jiang Lumian, bulag ka ba? Hindi mo ba nakita na tapos na akong maglaro? Hindi ka pa ba lalapit dito at bibigyan ako ng tubig? Tubig, di ba? Sige, papainumin kita hanggang sa magsawa ka. Nabaliw na ba si Jiang Lumian? Sa loob ng 5 taon, ako ang baliw, ang tuta ni Yan Jinghe. Kung sino ang gustong maging tuta, siya na lang. Hindi na ako magsisilbi. Jiang Lumian, tingnan mo ang sarili mo at ang iyong hamak na pagkatao. Hindi ka ba naniniwala na kaya kitang palisin sa bahay namin? Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, huwag mong asahan na patatawarin pa kita. Talagang makapal ang mukha ng mga walang hiya. Ikaw ang dapat tumingin sa sarili mo. Sa tingin mo, kung palisin ko kayo ng nanay mong yaya, sa pamilyang Jiang, hindi ba kayo magiging tulad ng 5 taon na ang nakalipas, na nakatira sa kalsada? Ang lakas ng loob mo. Tingnan mo kung may lakas ako ng loob o wala. Okay ka lang, kuya? Umalis ka. Host, mukhang hindi ka maganda ang pakiramdam. Ayos lang. Siguro dahil kanina sa field, nagka-headstroke ako kakahintay sa walang kwentang Yanjing. Kailangan ko lang magpahinga, siguro magiging okay na ako. Ingat. Jiang Lumian, gising. Anong nangyari sa akin? Sabi ng doktor, nahimatay ka dahil sa headstroke. Para kay Yan Jinghe, talaga bang sulit na saktan mo ang sarili mo ng ganito? Luchuan? Bakit ikaw? Sayang, hindi si Yan Jinghe mo. Na-disappoint ba kita? Hindi. Yes. Ang dali naman nitong nakuha. Nag-iisip ako kung paano ko makikilala si Luchuan para i-conquer siya. Tapos bigla na lang kaming nagkita. Magpahinga ka muna ng maayos. Naipagpaalam na kita sa klase.
Ito ba ang kinatatakutan ng lahat sa hinaharap? Ang kontrabida na si Luchuan? Pero bakit pakiramdam ko ang bait niya? Luchuan, saan ka pupunta? Tatawagin ko ang doktor para tingnan ka. Okay na ako. Hindi na kailangan ng doktor. Luchuan, pwede mo ba akong samahan dito? Ang tahimik kasi dito, natatakot ako. Nakita mo na ba ng malinaw? Hindi ako si Yan Jinghe mo. Alam ko naman yon. Gusto ko lang na samahan mo ako. Pwede ba? Luchuan. Bigla kong napansin, ang gwapo mo pala. Mas gwapo ka kay Yan Jinghe ng 1,000, 1,000,000 bises. Ikaw. Huwag ka nang magulo. Luchuan, hindi ko na gusto si Yan Jing. Pwede ba kitang gustuhin? Patay na, patay na. Naglakas loob akong direktang mangakit ng kontrabida. Hindi naman siguro siya magagalit, di ba? Ang liblib pa naman dito. Paano kung magalit siya, maging masama, at patayin ako? Pwede ba? Kailangan mo munang makita ng doktor para hindi lumala ang heat stroke mo at maging baliw. Inaalala niya ba ako? Gusto ko ang target na ito. Mas maganda siya ng 10,000 bises kaysa sa tangang Yan Jinghe na yon. Mali talaga na pinagdudahan ko siya kanina. Nasaan si Jiang Lumian? Paano siya naglakas loob na iwan akong mag-isa? Na magbitbit ng bag palabas ng eskwelahan ngayon? Young Master Yan, hindi pa po lumalabas ang Young Miss. Hindi ba kayo nag-away ngayon? Anong pakialam mo? Gawin mo lang ang trabaho mo bilang driver. May lakad pa ako ngayon. Ihatid mo muna ako sa salusalo. Hindi pa po dumarating ang Young Miss. Kailangan ko pong tiyakin ang kaligtasan ng Young Miss sa pagpasok sa eskwela. Young Miss, may kapatid pa ba si Young Master Yan? Hindi ko naman narinig. Hindi kaya si Jiang Lumian na tuta niya. Pero, hindi ba sinabi ni Young Master Yan na anak siya ng katulong nila? Ayaw mo na bang magtrabaho? Maniniwala ka ba kung sisantehin kita? Sino naman ang gusto mong tanggalin? Bini-bini. Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan. Para basta-basta na lang tanggalin ang driver ng pamilyang Jiang. Bakit ka ba ganyan ngayon? Ang kakaiba mo. Lumandi ka na naman pala sa iba. Jiang Lumian, hindi kaya ginagamit mo lang siya para pagsalusin ako. Huwag mo akong lokohin sa ganyang pa-hard to get mo. Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, maliban kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin. Kung hindi, huwag kang umasa. Napatatawarin kita. Aya ka lumapit sa akin. Para lang pagselosin siya? Hindi Huwag kang maniwala sa pinagsasabi ng mayabang na yan. Wala kaming anumang relasyon. Jiang Lumian, ulitin mo nga yan kung kaya mo. Bakit? Nasaktan ka ba sa katotohanan? Para kang isang payaso na nagwawala. Ikaw. Jiang Lumian, ayaw mo na bang umuwi ngayon? Hindi kaya, dahil tinanggihan ko ang imbitasyon mo, na sumayaw sa Jiang family banquet ngayon, kaya sinadya mong humanap ng ganyang tao, para lang pagselosin ako. Bakit sa dami-dami ng tao, siya pa ang pinili mo? Ang malas na yan na iniiwasan ng buong campus. Hindi ka man lang marunong umarte ng maayos. Umalis ka na. Nakalimutan mo na ba ang kapalit ng pagpapagali sa akin? Baliw. Ikaw. Hindi kaya magalit siya at isiping niloloko ko lang siya. Nakakatakot siguro pag nagalit ang kontrabida. Ay, nga pala, top-notcher Lu, interesado ka bang dumalo sa handaan ng pamilyang Jiang? Gusto kitang imbitahan bilang espesyal na bisita sa handaan ng pamilyang Jiang. Jiang Lumian, ito ba ay pakulo mo lang kay Yan Jinghe? O gusto mo na talaga akong mahalin? Sa pagkakaalam ko, ang pangunahing layunin ng handaan ng pamilyang Jiang ngayon ay para sa kanya, di ba? Nagbago ang isip ko. Ang layunin ngayon ay para pasalamatan si top-notcher Lu sa paghatid sa akin sa klinik. Tara na, tara na. Jiang Lumian, huwag ka nang magloko pa. Kung hindi, huwag kang umasang magugustuhan pa kita. Sino bang may gusto sa pagmamahal mo? Ang mabuting aso, di humaharang sa daan. Tara na. Nabaliw na ba si Jiang Lumian? Ang handaan ngayon, dapat ay para ilipat niya ilang bahagi ng shares ng pamilyang Jiang na nasa pangalan niya. Sa akin, paano siya naglakas loob na isama si Luchuan?
Paumanhin, sir. Pakipakita po ang inyong imbitasyon. Kung hindi, hindi po kayo makakapasok. Walang hiya ka. Bulag ka ba? Hindi mo na ba ako kilala? Para sa akin ang handaang to. Naglakas loob kang harangan ang daan ko. Maniniwala ka ba kung sabihin kong pagkatapos kong makuha ang shares ng pamilyang Jiang, sisipain kita palabas? Si Yang Master yan pala. Pakiusap, umalis na po kayo. Sinabi po kasi ng aming ginang, bawal pumasok si Yan Jinghe at ang mga aso. Ano? Nagkakamali ka ba? Paano nagawa ni Jiang Lumian yan? Paano nagawa ni Jiang Lumian yan? Magaling. May bonus ka ngayong buwan. Magaling. May bonus ka ngayong buwan. Jiang Lumian. Huwag kang magpakipo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na saktan siya? Kasalanan lahat to ng Mimi na yan. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko sana. 5 taon na ang lumipas bago ko lang nalaman. Ang isang lutsuan na ganito. Matalino, may abs, at napakagwapong lalaki. Bakit ganyan siya makatingin sa akin? Baka naman dahil sinaktan ko siya. Nasasaktan ka? Gusto mo ba talagang gamitin ako para inisin si Yan Jinghe? Hindi. Sinabi ko na sa iyo na ikaw ang gusto ko. Huwag na natin siyang pansinin. Mas mahalaga ang date natin. Tara na. Tara na. Siya ba yung kasama ni Ginang Jiang? Si Luchuan ba yan? Ang ibig mong sabihin, si Luchuan, ang bunsong anak ng pamilyang Lu sa Beijing. Huwag kang magpatawa. Paano naman makakasama ang taga-pamilyang Lu kay Jiang Lumian? Yung babaeng dahil sa isang mahirap na lalaki, ay halos mamatay sa pag-ibig, makikisama. Sabi nila ang party na ito ng pamilyang Jiang ngayon ay para sana sa mahirap na lalaking yon. Kahit ang putik may sariling galit. Siguro ininis niya si Jiang Lumian ang tuta niya. Kaya nagalit na. Mga Ginoo at Ginang, ako, si Jiang Lumian, ay formal na nagpapahayag dito, na mula ngayon, ititigil ko na, ang anumang pagsuporta kay Yan Jinghe. At saka, Luchuan, seryoso ako sa sinabi kong sisimulan kitang mahalin. Mula ngayon, pwede na ba kitang ligawan? Kung sabihin kong hindi, hindi mo na ako liligawan? Ibig sabihin, pumapayag ka na? Tingnan natin ang performance mo. Bukod pa rito, hindi ako si Yan Jinghe. Hindi mo kailangang magpakababa para ligawan ako. Maging ikaw lang. Dapat siyang maging isang nagniningning na maliit na araw. Ang galing. Luchuan, salamat. Si Luchuan, kontrabida? Hindi naman. Kung ikukumpara sa halimaw na Yan Jinghe na yon, siya ay parang pinadala ng langit para iligtas akong anghel. Ang ganda siguro ng performance ko ngayong gabi, di ba? Hindi ko lang alam kung tumaas ba ang good impression ni Luchuan sa akin. Sana hindi siya maging masama. Sana mahalin niya ako agad. Mainit ako. Pakihawak muna ng jacket ko. Wala namang ibang ibig sabihin. Ang ganda ng jacket. Salamat, Luchuan. Mamaya, pag-uwi ko, lalabhan ko yan at ibabalik sa'yo. Pwede ba kitang yayain bukas? Yes, pumayag siya. Ibig sabihin ba nito? May kaunting resulta ang pag-conquer ko ngayong gabi? Mian, saan ka pupunta ng maaga pa lang? Ma, anong nangyari sa'yo? Nagkaproblema sa pondo ang pamilyang Jiang. Kung hindi natin malalampasan ang pagsubok na ito, malaki ang posibilidad na ang pamilyang Jiang ay deklara ang pagkalugi. Hindi ko dapat sinabi sa iyo ito, pero narinig ni Mama na malapit ka raw sa batang Yao Master ng pamilyang Lu kamakailan. Jinghe. Narinig ko lang na malapit ng malugi ang pamilyang Jiang. Paano nangyari yon? Totoo yan. Si Ginang Jiang mismo ang nagsabi. Mabuti na lang, hindi inilipat sa iyo ni Jiang Lumian ang shares kagabi. Kung hindi, sasagutin mo rin ang utang ng pamilyang Jiang gayon. Sabi ko na nga ba, bakit biglang nagbago ang ugali niya sa akin? Nitong mga nakaraang araw. Wala na pala silang pera sa bahay. Takot siyang pandirihan ko siya. Mahal na mahal niya talaga ako, walang pag-asa.
Hindi ba't sabi, malulugi lang kung mabibigo ang pag-i-conquer? Baka naman, galit na sa akin si Lu Chuan ngayon? Pero, ang lambing-lambing niya pa kagabi. Talaga bang, wala ba talagang may gusto sa akin? Si Yan Jinghe man o si Lu Chuan, pareho silang ayaw sa akin. Young Master, hindi maganda ang sitwasyon ng pamilyang Jiang ngayon. Kung walang investment, malapit na silang malugi. Kaya? Ayon sa sinabi ng ginang, gusto kang lapitan ng Jiang Miss na ito. Siguro gusto niyang mag-invest ang pamilyang Lu para iligtas ang pamilyang Jiang sa krisis. Kung gusto niya, ibigay na lang sa kanya. Isang maliit na halaga lang ng pera. Bakit kailangan niyang magdusa ng ganoon? Ero, Jiang Lumian. Pwede mo ba akong mahalin ng totoo? Matagal ka na bang naghihintay? Lu Chuan, nandito ka na. Hindi ka galit sa akin. Ano? Ang galing, Lu Chuan. Alam kong ikaw ang pinakamabait. Nandito na siya. Ibig sabihin ba, tinanggap niya ang pagmamahal ko para magkaroon ako ng pagkakataong i-conquer siya at iligtas ang pamilyang Jiang. Jiang Lumian. Hindi tayo bagay. Huwag mo na akong subukang akitin pa. Ano? Tutulungan kitang buhayin ang pamilyang Jiang. Wala akong pakialam kung gusto mo ako o hindi. Ero. Ayokong maging instrumento mo para i-conquer si Yan Jinghe. Hindi ako. Gusto talaga kitang mahalin. Maniniwala ka ba sa akin? Paumanhin. Hindi ko kayang isugal ang katapatan mo. Huwag na tayong mag-ugnayan pa. Basta't maging masaya ka lang talaga. Kahit wala ako sa mundo mo. Ayos lang. Sapat na ba yan para patunayan ang katapatan ko? Kung hindi pa sapat, kaya ko pang. Alam mo ba ang ginagawa mo? Naman, Baka naman. Ganito rin siya kay Yan Jinghe noon. Papatunayan ang katapatan niya? ano ba yan? Nagalit agad dahil lang sa isang halik. Ang hirap basahin ng isip ng kontrabida na to. Baka naman, sobra akong direkta at natakot ko si Lu Chuan. Hindi ko rin alam kung anong progreso ng pag-i-conquer ko. Paano kung magalit si Lu Chuan at maging masama? At dahil sa akin, idadamay niya ang pamilyang Jiang. Tuluyan nang matatapos ang pamilyang Jiang namin. Pero, ang labi ng kontrabida, ang lambot pala. Hindi naman lugi na sa kanya napunta ang first kiss ko. Eyosa, Young Master Yan. Bakit hindi ko nakita ang tuta mong gayon? Para bigyan tayo ng tubig. Balita ko nitong mga nakaraang araw. Nakikipag-ugnayan siya kay Lu Chuan, ang malas na yan. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Hindi ko naman pwedeng sabihin na walang dating si Young Master yan, di ba? Nagkapahabol lang yan. Mabuti na lang at di siya dumating, para di ako mainis. Sasabihin ko sa inyo, ang isang tuta na tulad ni Jiang Lumian. Isang kaway ko lang. Darating yan. Dumating na ang kinatatakutan. Naglakas loob siyang agawin ang tuta mo, Young Master Yan. Tara, turuan natin siya ng leksyon. Ano? Hindi mo naman siguro iniisip na gusto ka ni Jiang Lumian, kaya siya sumama sa'yo, di ba? Huwag kang magpakauto-uto. Ikaw ay isa lang tuta ni Jiang Lumian. Ginagamit lang para inisin ako. Ang eksklusibong tuta ni Kuya Yan. Paanong biglang lalamon ng iba? Huwag kang manggara. Kasi, naalala mo ba? Noong nakaraang buwan, gusto ni Kuya yan ng cake mula sa Juqiangje. Si Jiang Lumian, umulan man ng malakas, pinuntahan pa rin niya para bilhin. Basang-basa siya noon, parang basang sisiw. Pero hindi man lang siya nagreklamo.
Nilalapitan ka lang ni Jiang Lumian. Dahil kailangan niya lang ng pera. Nasa field ako. Ngayon, dalhan mo agad ako ng tuwalya. Magdadala ng tuwalya, di ba? Hintayin mo lang. Isang tawag ko lang. Babalik yan para maging tuta ko uli. Apos ka na bang magsalita? Ang dumi ng kamay mo. Paano mo nagawang hawakan ang gamit ko? Bago pa siya dumating, pwede kitang gawing lumpo. Gusto mo ba si Jiang Lumian? Hindi ka ba natatakot na singilin ka niya? Nga. Si Yan Jinghe ang pinakamamahal niya. Magagalit yan. Tama ka. Nandito nga ako para singilin ka. Narinig mo ba? Nandyan na ang sisingil sa'yo. Bakit isa lang ang tuwalya na dinala mo? Paano namin yan paghahatian? Sige na. Ngayon, papatawarin muna kita. Ibigay mo sa akin ang tuwalya. Sabihin mo sa mga kasama mo sa likod. Ayusin niyo yung si Luchuan. Ipagtatanggol mo siya? Ang sinabi mong mahal mo ako. Talaga bang puro kasinungalingan lang? Hindi. Huwag kang magkamali. Nandito ako para singilin siya ngayon. Ikaw. Gapusin niyo siya at itapon sa labas. Hubarin niyo ang damit at sapatos niya. Itapon sa basurahan. Binili ko yan. Sa malaking halaga. Hindi ko hahayaang makinabang ang gunggong na yan. Nabaliw ka na ba, Jiang Lumian? Alam mo ba ang ginagawa mo? Lahat ng luxury items mo, ako ang bumili niyan. Ngayon, babawiin ko lahat yan. Hubaran niyo siya. Dati, nabubulagan lang ako. Pero huwag kang mag-alala. Nagbago na ako ngayon. Ako, pangako ko, mula ngayon, ikaw lang, Luchuan, ang seryoso kong mamahalin. Kung hindi, ako ay susumpain ng langit at. Ako ay susumpain ng langit at. Huwag mo nang ituloy. Hindi ko kailangan ng sumpa para patunayan mo. Ayaw mo ba? Hindi. Galit na galit ka ba sa akin? Sige na nga. Bahala ka. Pupunta na ako sa study room. Pupunta rin ako sa study room. Sasama ako sa'yo. Kung mas madalas kaming magkadikit, baka dumami ang goodwill points ko. Jiang Lumian. Anong nangyari kay yung Master Yan? May nangahas na bang kalabanin siya sa school? Baka si Jiang Lumian ang nagpagulo. Siguro, hindi siya nagtagumpay sa paliligaw. Kaya nagalit. Mas lalo lang siyang kamumuhian ni Yang Master Yan. Itong si Yan Jinghe, hindi ba ipinagmamalaki niya noon na malakas ang pamilya niya? Kung ganoon nga siya kalakas, iyak nagagantihan siya. Anong tinitingin-tingin nyo? Umalis kayong lahat. Si Luchuan, may itsura na. May utak pa. Mas magaling siya kaysa sa may niting ulo na si Yan Jinghe. Hindi nga siya nagkamali na maging isang kontrabida. Gusto ko siya. May nakasulat ba sa mukha ko? Bakit mo ako tinititigan? Maganda ako. Bawal bang tingnan? Kung ayaw mong magbasa, pwede kang lumabas. Gusto kong tingnan. Ikaw at ang libro, gusto kong tingnan. Sa makalawa na ang birthday mo. Gusto kong ibigay ang birthday gift ko bukas ng gabi. Pwede mo ba akong hintayin sa tabi ng lawa? Kung gusto mo, bahala ka. Bukas ng gabi, hintayin mo ako sa club. May sasabihin ako sa'yo. Kung abala ka, wag mo akong guluhin. Hindi ba dati, gustong-gusto mo akong makasama? Bukas ng gabi, bibigyan kita ng pagkakataon. Payo ko sa'yo, pahalagahan mo ng husto ang pagkakataong ito.
Talaga? Kung ganon, dapat pala magpasalamat ako sa'yo. Bitawan mo. Mas mabuting maging matalino ka. Pinapabitiw ka niya. Hindi mo ba narinig? Kung ayaw mo na ng tenga mo, hindi ako mag-atubiling putulin yan at ipakain sa aso. Jiang Lumian. Bukas ng gabi, pumunta ka. Gusto mo man o hindi. Seg. Anong nangyayari sa anak ko? Nabalitaan kong sa school ka raw ngayon. Hinamak ng babaeng, yan na si Jiang Lumian. Paano niya nagawang hamakin ka? Maniniwala ka ba? Hindi ko siya papapasukin sa bahay natin. Ma, huwag ka nang dumagdag sa gulo. Nakakainis. Pakiramdam ko si Jiang Lumian. Parang nagbago kamakailan. Nagsisimula na siyang kumawala sa kontrol ko. Anak, Lumian, ito ang gatas na. Espesyal na inihanda ni tita para sa'yo. Inumin mo habang mainit pa. Kakaiba. Dati, kung makautos siya sa akin, akala mo kung sino. Bakit naman siya biglang naging ganito ka-sweet ngayon? Ito ang munting regalo ni tita. Inumin mo na. 6 na nga. Kapag may biglang nagpakita ng kabaitan, may masamang balak yan. Tingnan ko nga kung anong pakulo mo. Anong regalo kaya ang ibibigay niya sa akin? Hayaan na. Basta galing sa kanya. Gusto ko. Siya, magugustuhan niya kaya? Ang weird. Ang sakit ng ulo ko. Luchuan. Young Master, si Miss Jiang nga po ay pumasok sa club, kasama ang isang binata. Jiang Lumian. Manloloko. Aya ba siya hindi dumating ay dahil kay Yan Jinghe? Ilang bises man, siya pa rin ang pipiliin mo? Lumabas ka muna. Si Jiang Lumian sa school. Masasabi mo ring campus queen. Ngayon, napakinabangan lang siya ng bastos na yon. Hindi ikaw ang may karapatang magsabi kung sino siya. Sinasabi ko sa iyo, sa akin siya sa huli. Hindi ko hahayaang may mangyari sa kanya. Ang kailangan niyo lang ay makipagtulungan sa akin. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Ulitin mo ang sinabi mo kanina. Sabihin mo, saan mo dinala si Jiang Lumian? Kusa siyang sumama. Bakit ka nakikialam? Baka naman, ako ang pinili niya, hindi ikaw. Naiinggit ka lang, di ba? Maami akong paan para pahirapan ang isang tao. Naubos na ang pasensya ko. Bilisan mo. Nasa loob siya. Kung di ka dumating, balak ko na siyang iligtas. Ang ganda-ganda ng dalagang ito. Young Master yan, hindi ka marunong magpahalaga sa kagandahan. Kaya hayaan mo akong alagaan ka ng maayos. Munting dilag. Papatayin kita.
taekwondo practitioner sa loob ng 8 taon. Para sa kalaman mo, Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. ang patawarin ka ay impossible. Tumawag na ako ng pulis. Mamaya, pag-isipan mong mabuti kung paano mo ipapaliwanag sa pulis. Lumian, ako na. Patay na, patay na. Paano ko nakalimutan ang kontrabida? Nasaan na ang regalo na inihanda ko? Hindi kaya nag-host ko siya. Kaya galit na galit siyang lumapit para singilin ako. Hindi ko sinasadya na hindi ka si Putin. Pwede ko yang ipaliwanag. Mabuti na lang at ayos ka. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ayos lang ako. Kaya pala, ganoon ka pala ka-concern sa akin. Natatakot lang ako na kung may mangyari sa'yo, wala nang magbibigay sa akin ng regalo. Kasalanan mo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko maiwan ang regalo sa daan? Luchuan. Hindi ko sinasadyang maiwan ang regalo. Babalikan ko yan mamaya. Bago ang birthday mo. Mahahanap ko yan at ibibigay sa'yo, okay? Hayaan mo na, huwag ka nang mag-abala. Mas mahalaga ang kaligtasan mo kaysa sa regalo. Paano namang wala? Naalala ko na dito ko lang yan naiwan. Nahulog kaya sa tubig? Malapit nang mag-alas 12. Ang unang birthday gift ko kay Luchuan. Hindi pwedeng mawala na lang basta. Balak mong hanapin sa tubig? Bakit? Kasi gusto kong mapasaya ka. Mamaya, pakisindi mo naman ako ng ilaw. Si Top Notcher Lou na nakatanggap ng regalo sa karawan. Siguro naman matutuwa siya, di ba? Kung masaya ba ako? Mahalaga sa'yo? Siyempre, ikaw na ang mahalagang tao sa buhay ko ngayon. Kung di ka masaya, ikaw na kontrabida. Malulugi ang buong pamilyang Jiang namin. Natanggap ko na ang regalo. Masaya ako. Bilang ganti, ihahatid kita pauwi. Hindi ko inakala na si Luchuan, kahit mukhang payat, pero ang mga muscles niya sa ilalim ng damit, ang tigas pala. Grabe ang pagiging boyfriend material. Luchuan, nakauwi na ako. Bukas, magpapadala ako ng tao para sunduin ka. Sa birthday party ko. Huwag kang mag-alala, darating ako sa tamang oras. Ang bait niya. Hindi ko talaga alam kung paano siya naging kontrabida sa hinaharap. Jiang Lumian. Bakit ka bumali? Lumayo ka sa kanya. Kung hindi ko masisiguro na makakapunta ka pa sa eskwelahan bukas ng nakalakad. Sabihin mo, kung sakaling galawin kita, hindi ba't kamumuhian ka ni Jiang Lumian? 5 taon siyang tunay na nagkagusto sa akin. Bago ka kumilos, mas mabuting alamin mo muna ang iyong lugar. Bakit kayo magkalapit ng ganyan? Dahil nakauwi ka na, umuwi ka na at magpahinga ng maaga. Jiang Lumian, sunduin kita pauwi. Hindi mo ba alam ang ginawa mo ngayon? Wala naman akong ginawa. Hindi ka pa umuwi ng ganitong oras. Nag-alala ako. Papasok na sana ako para hanapin ka. Salamat sa paghatid mo sa akin. Bukas, dadalhan kita ng bagong regalo. Huwag na. Ang pagdating mo lang ay sapat na. Jiang Lumian, anong ibig mong sabihin? Bakit mo ako palaging binabaliwala? Dahil sa kanya. Wala akong ibig sabihin. Ayoko lang sa'yo. Umuwi ka na. Hahatid kita sa bahay ninyo. Gabi na. Umuwi ka na rin at magpahinga. Jiang Lumian, sinasadya mo bang ipahiya ako? Bakit? Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw. Anak ka lang ng katulong.
Paano ka makakasama sa mga amo mo? Umalis ka rito ngayon din. Jiang Lumian, pagsisisihan mo to. Ang plano natin kahapon, nadiskubre ba? Kasi, bakit tayo pinalayas dito? Huwag mo akong tanungin, paano ko malalaman? Halos magtagumpay na ang plano. Pero inagaw ni Luchuan. Ikaw, Ikaw talaga, ano pa ba ang kaya mong gawin? Jinghe. Kung hindi, sundin mo na lang ang sinasabi ko. Halika, halika. Halika. Young Master, huwag ka nang maghana. Pinapauwi ka na ng matandang ginang. Hindi. Ito ang unang regalo niya sa akin sa kaawan ko. Maghapon ka nang naghahana. Hindi ko alam kung anong regalo ang ibinigay sa iyo ni Miss Jiang. Magpapatulong ako sa iba na maghana. Hindi na kailangan. Binigyan niya ako ng fountain pen. Mian, kailangan na nating umuwi. Kuya, ito ang paborito kong manika. Kung natatakot ka, yakapin mo lang ng mahigpit para akong laging nasa tabi mo. Tara na. Ma, sandali lang. Kuya, ito ang birthday gift sa aking papa ko. Pag umuwi ka na, tandaan mong sulatan ako gamit ang ballpen na to, ha? Mamimiss kita. Alis na ako, bebe. Ang tanga-tanga talaga. Ilang taon na ang lumipas. Pero mahilig pa rin siyang magbigay ng fountain pen. Umuwi na tayo. Nabaliw na yata siya. Inutusan ko siyang sunduin si Linyan yan sa airport. Pero naglakas loob siyang pumunta. Para tulungan ang batang babae ng pamilyang Jiang na hanapin ang nawawala niyang regalo. Bilisan mo at dalhin mo siya rito. Opo. Tita Lu, anong nakapagpainis sa inyo? Wala, yang walang kwentang batang yan. Nalete pa siyang sunduin ka. Pag nakabalik siya, pipilitin ko siyang mag-sorry sa'yo. Ayos lang po. Siguradong may nakahadlang lang kay Luchuan. Huwag niyo po siyang sisihin. Hindi ko lang alam kung nakalimutan na niya ako. Dahil lang kagal kong nasa ibang bansa. Ano naman mangyayari yon? Ikaw lang ang kinikilala ng pamilyang Lu na magiging manugang namin. Pag naasikaso mo na ang enrollment mo, marami kayong pagkakataong magkasama. May hinihintay ang young master ng pamilyang Lu. Hindi kaya, sa wakas, nagkaroon na ng pagbabago ang Is-Prince na iyan? Hindi siguro. Balita ko, gusto niya mareslu ang anak ng pamilyang Lin, na nag-aral sa ibang bansa. Hindi ba nakapasok na siya? Luchuan. Grebe, hinintay mo pala ako dito. Ang bait mo naman. Baka maligaw ka. Sinundo na rin kita. Tara, pasok na tayo. Young Master Lu, ang utos po ng ginang, bawal papasukin si Jiang Lumian. Bawal akong pumasok. Bakit? May nagawa ba akong masama sa ginang nyo? Ang tingin po kasi ng ginang ay, Huwag ka nang magsalita. Ako ang magpapasok sa kanya. Anumang responsibilidad, ako ang sasagot. Pesensya na, talagang kontrolado niya ang lahat. Iwan ko kung anong pumasok sa isip niya ngayon. Huwag mo nang pansinin.
Araw mo ngayon. Kung susunod ako sa'yo ng ganito, hindi ba masyado akong mapapansin? At parang may galit sa akin si Tita Lu. Siguro sa gilid na lang ako maghihintay sa'yo. Anong kinakatakutan mo? Gusto kong nasa tabi kita. Ang ganda mo ngayon. Natatakot ka pa bang tingnan ka ng iba? Kung ikaw nga hindi natatakot na magkaroon ng gulo dahil sa akin, syempre, hindi rin ako matatakot. Pa sa akin. Hindi ka kailanman naging gulo. Chuan. Hindi welcome si Miss Jiang sa handaang ito. Sumusuway ka sa akin. Nakikipag-ugnayan ka sa kung sino-sinong tao. Ano bang nagawa kong masama sa lumadam na to? Kaibigan ko si Lumian. Hindi siya kung sino-sinong tao. Dinala ko siya rito ngayon para sabihin sa iyo na hindi siya welcome sa handaan mo. Pero ang pamilyang Lu ay laging welcome sa kanya. Ang mga bagay tungkol sa pamilyang Lu, wala kang karapatang makialam. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Kung yan ang magpapasaya sa iyo. Sage, isipin mo yan. Pinoprotektahan niya ako. Para sa babaeng, yan na may masamang intensyon. Talagang sumusuway ka na. Mukhang totoo nga ang sismis. Ang pamilyang Lu ngayon ay pinamamahalaan na ng batang. Nag-aral pa. Kailangan nating maging mas magalang kay Young Master Lu. Huwag na po kayong magalit, Ita. Si Kuya Luchuan ay nabulag lang pansamantala. Kapag lumipat na ako ng eskwelahan, magiging maayos na ang lahat. Paumanhin. Hindi ko rin alam na mangyayari ito. Ako ang dapat humingi ng tawad. Bilang bisita ko, pero pinagtabuyan. Kapabayaan ko yon. Sa susunod, ipinapangako kong hindi na yan mangyayari. Nasira ang birthday party niya. Siguradong nalungkot siya. Babawi ako sa'yo para sa isang mas magandang birthday party. Pangako, hindi mo yan malilimutan habang buhay. Mag-ingat ka. Hintayin mo ako rito. Lumian. Luchuan, pwede mo nang idilat ang mga mata mo. Happy birthday. Gusto mo ba? Bilisan mo, mag-wish ka na. Salamat. Gusto ko to. Kung may silbi ang mga wish, sana si Jiang Lumian ay laging masaya. Pwede ko bang malaman kung ano ang birthday wish mo? Simple lang ang wish ko. Sana ay lagi kang nasa tabi ko. Lumian, may pupuntahan tayo. Saan naman? Ang ganda rito. Mabuti kung gusto mo. Sabi nila, kapag birthday mo, at nag-wish ka sa tuktok ng bundok, matutupad yan ng Diyos ng bundok. Luchuan, may wish ka ba? Kung matutupad ko ang wish na yan, hindi ba't mas lumapit pa ako sa target kong i-conquer? Ang hiling ko ay ikaw. Ano? Wala. Malamig ang hangin sa gabi. Ihahatid na kita. Mian. Sana'y makapasok ako sa puso mo sa lalong madaling panahon. Si Jiang Lumian, mapagkunwari lang yan. Sabi-sabi, dahil hindi niya nakuha si Young Master Yan, naging hostess na siya ng iba. Hindi nga. Hindi ba't si Jiang Lumian ay ayaw magpakasal maliban kay Young Master Yan? Bakit siya nagpakababa? Totoo yan. Sa forum, kumalat na ang mga litrato niya bilang hostess. Sa tingin ko, gusto niya maging mayaman. Sa isang igla. Ulitin ninyo sa akin ang sinabi ninyo kanina. Mula ngayon, hindi ko kayo papayagang pag-usapan ang tungkol kay Jiang Lumian. Naniniwala ako, hindi siya magpapakababa ng ganoon. Kung kaya niyang gawin, hindi ba siya pwedeng pag-usapan? Tama, Young Master Yan. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Jiang Lumian,
Magkano ang bayad sa'yo bilang hostess? Paano kung samahan mo kami? Linisin mo ang bibig mo. Huwag kang mag-alala. Pinaniniwalaan kita. Talaga? Hindi na kailangan. Huwag kang magpakipo. Kung magmamakaawa ka sa akin tulad ng dati, ang mga litrato sa forum, tutulungan kitang bawiin at burahin. Hindi kita pandidirihan kahit marumi ka, kahit pa. Mananatili pa rin ako sa'yo. Lumian, ayokong may manira sa'yo. Ang palaka, gustong kainin ang season. Nananaginip ka ng gising. Simula ngayon, kanselado na ang financial aid ng pamilyang Jiang sa'yo. At ang lahat ng malaking gastos mo noon. Sisingilin namin sa'yo. Sa halip na mag-alala ka sa akin, isipin mo na lang kung paano ka magbabayad ng utang. Anong biro yan? Si Young Master Yan, sinusuportahan ni Jiang Lumian. Paano nangyari yon? Nagbibiro lang siguro si Jiang Lumian. Pero sa paraan ng pagsasalita nila, parang hindi nagsisinungaling si Jiang Lumian. Anong tinitingnan nyo? Hindi ito lugar para mag-usap. Lumabas ka at linawin mo to. Bakit? Takot kang mabuking? Anak ng isang katulong. Gumagastos ng pera ng iba para magpanggap na mayaman. Nakakahiya nga naman. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Mula ngayon, wala nang anumang kinalaman ang pamilyang Jiang sa'yo. Tingnan mo, sandali lang. May mga legal na tauhan ang pamilyang Jiang na makikipag-ugnayan sa'yo para sa utang. Matagal ka nang inalagaan ng pamilyang Jiang. Matagal ka nang inalagaan ng pamilyang Jiang. Panahon na para bayaran mo ito. Paano nangyari yan? 10 milyong yuan. Niloloko mo ba ako? Jiang Lumian, akala mo ba hindi kita kayang saktan? Ha? Masyado ba akong naging mabait sa'yo kamakailan? Kaya naglakas loob kang gawin ito sa akin. Lahat ng yan ay kusang loob mong ibinigay. Ngayon, babawiin mo. Akala mo ba tanga ako? Mian. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang gwapo. Bakit ang gwapo niya sa kahit anong posisyon? Sino ka ba? Huwag kang makialam sa aming dalawa. Siya ay akin. Ikaw ang huwag makialam. Bakit ang bilis mong magbago ng isip? Ibig sabihin, Hindi mo na talaga ako gusto kahit kaunti. tara na. Huwag mong pansinin ang baliw na asong yan. Ang sabi mo kanina. Ako ang sa'yo. Siyempre, ikaw ang sa akin. Kung sasabihin ko yan, hindi kaya isipin niyang ang dali-dali ko. Ikaw ang tutor ko. Dati palang gusto na kitang magtutor sa akin. Nakalimutan mo na ba? Sa ganung paan lang. Ano sa tingin mo? Ano ako sa'yo? Mian. Ikaw ang naunang mangakit sa akin. Kaya ngayon, tatanggapin mo na ba ang pagmamahal ko? Gusto mo bang maging boyfriend ko? Tingnan natin ang performance mo. Sabi ko na nga ba, hindi ito ganon kadali. Kung ganon, matagal na kitang nililigawan. Pwede bang kumuha muna ng interest? Anong interest? Sex na. Ngayon, may gana na ulit akong ligawan ka. Ang interest na yan. Gusto ko. Tara na. Magtutor. Bilisan mo. Kung di tayo alis, mawawalan tayo ng pwesto. Gusto ko rin. Jing, bakit kasi singilin ni Jiang Lumian? Hindi ba dahil sa masamang ideya mo, kaya siya nagalit? Hindi siya matatakot sa mga litratong yan. Si Jiang Lumian, mukhang nagbago na ang isip niya tungkol sa'yo. Sa mga nakaraang taon, nakapag-ipon din ako ng pera. Sapat na para mabuhay tayo ng walang problema. Kaya, tumakas na lang kaya tayo kasama ang pera. Ma, huwag ka nang dumagdag sa gulo. Dahil sa'yo, kaya siya nagdesisyon ng ganoon, na hindi na niya ako gusto. Huwag ka nang makialam. Sigurado akong may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Nagtatampo lang siya ngayon. Gagawan ko ng paraan para magbago ang isip niya. Ikaw, mag-isip ka nga. Anong silbi ng pagmamahal? Mas totoo pa rin ang pera. Alice. Saan kayo pupunta? Hindi niyo ako kayang lasingin, ni magpakalat ng tsismis.
Ngayon, gusto nyo pang tumakas? Ang ganda naman ng iniisip nyo. Jiang Lumian, gusto mo lang akong pilitin na mahalin ka. Gamit ang pera, di ba? Kung pakakawalan mo kaming dalawa, pumapayag akong maging tayo. Pangako. Hindi ko napapansinin ang mga pagkakamali mo sa mga nakaraang taon. Hindi ko nasusubukang mahalin ka, kahit pa anong mangyari. Ikaw, Huwag mo akong sukaan. huwag ka nang magkunwari. Hindi ako naniniwala na ganoon kadali mo akong makakalimutan. Ayoko nang makipag-usap sa isang mayabang na tulad mo. Ibigay mo sa kanya ang listahan ng utang para pirmahan. Hindi ako pipirma. Lahat ng ito ay kusang loob mong ibinigay. Hindi mo na ito pwedeng bawiin. Kusang loob na ibinigay. Ibinigay ko lang ang tulong pinansyal para sa pag-aral mo. Ang iba pang mamahaling bagay ay ikaw ang humingi sa akin. Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo? Bukas, dito ko gaganapin ang birthday party ko. Ang mga giveaways para sa mga kaklase. At ang birthday gift ko, handa na. At saka, yung motorsiklo na nagustuhan ko kanina. Bukas, gusto kong makita yan sa garahe. Pirmahan mo na. Kung hindi, ayaw mong malaman ang mangyayari. Hindi mo ako pwedeng gawin yan. Gusto rin naman kita. Masyadong mura ang pagmamahal mo. Hindi ko na yan kailangan. Jiang Lumian, hindi mo ako pwedeng gawin yan. Hi. 5 taon akong nagtiis. Sa wakas, nakaganti rin ako ngayon. Top-notcher Lou, magandang gabi. Tandaan mong panaginipan ako, ha? Hindi pa rin nagpapakita si Mimi. Hindi ko rin alam kung ano na ang progreso ng pag-conquer. At sinabi pa ni Mimi na magiging kontrabida si Lu Chuan. Si Top-notcher Lou, napakabait na tao. Paano naman siya magiging kontrabida? Magandang gabi, matulog ka ng maaga. Nagkamali ba ang sistema ni Mimi? Sa tingin ko, mas normal pa itong kontrabida kaysa kay Yan Jinghe. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Bakit hindi ko napansin dati na ikaw pala ang henyo sa pag-aral? Kahit tingnan lang kita, natututo na ako. Para akong nakarinig ng musika ng mga diwata, luminaw ang isip ko. Bukas, lilipat na ako ng eskwelahan. Ngayon, masaya ka na ba? Bukas, lilipat na ako ng eskwelahan. Ngayon, masaya ka na ba? Sage, umalis ka na. Hindi kita hahatid. Lumian. Talaga bang ganyan ka kahigpit sa akin? Jiang Lumian. Hinding-hindi ako susuko para baguhin ang isip mo. Bahala ka. At hinding-hindi na rin ako babalik. Hinabol ko siya ng 5 taon. Talaga bang madali lang bitawan? Matagal ko nang ayaw siyang pagsilbihan. Dati, bulag ako. Ngayon, gumaling na ang mata ko. Ano pa ang dapat kong panghinayangan? Salamat, Top-notcher Lou, sa pagtuturo mo sa akin. Ililibre na lang kita ng tanghalian. May gagawin pa ako ngayon. Ikaw na lang ang kumain. May gagawin? Pero wala akong oras para samahan ka. Akala mo nanalo ka na. Hindi siya isang bagay na pinag-agawan. Sa susunod, ayoko nang marinig ang ganyang salita. Bago lang sa kanya ang habulin ka. Gaano katagal mo ba akala na magugustuhan ka niya? 1 aw, 2 aw, sisikapin kong
Mas matagal niya akong magustuhan. Darating ang araw na ayaw na niya. Akong iwan. 5 taon niya akong hinabol. Pero tingnan mo, ganito pa rin ang ginawa niya sa akin. May tiwala ka ba na 5 taon kanyang mamahalin? O mas matagal pa? Baka sa huli, mas malala pa ang kahantungan mo kaysa sa akin. Huwag mo akong ipagkumpara sa iyo, na isang hamak na oportunista at mapagsamantala. Hindi ka karapat-dapat na ipagkumpara sa akin. Ikaw. Ang pagmamahal niya ay bonus lang. Kung sakaling hindi na niya ako gusto sa hinahara, ibig sabihin, hindi ako naging sapat. Kasalanan ko. Ang makilala siya ay swerteng pinaghirapan ko. Ang gutom ko. Kung may magbibigay sa akin pagkain, tiyak na anghel yon. Wah, gutom ka ba? Para sa iyo to. May anghel nga pala talaga? Kuya, naligo ka ba? Pwede kitang hintayin dito. Hanggang sunduin kang pamilya mo. Ay, nga pala. Dapat magpasalamat ka na hindi ka na niya gusto ngayon. Kung hindi, ang kahihinatnan mo ay mas malala ng 10,000 bisis. Kung hindi, ang kahihinatnan mo ay mas malala ng 10,000 bisis. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko hahayaang may anumang peste na manatili sa tabi niya. Dapat pa nga kitang pasalamatan dahil binigyan mo ako ng pagkakataon. Matagal mo nang gusto si Jiang Lumian. Hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Si Yanyan ay maglilipat ng eskwelahan mamayang hapon. Tandaan mong sunduin siya. Ma, hindi ko susundin ang gusto mo na makasama si Linyanyan. Aya, kalimutan mo na yan. Hindi ka ba pwedeng tularan ang dalawa mong kuya? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Hindi ako sila. Hawak ko ang tunay na kapangyarihan ng pamilyang Lu. Hindi mo ako kayang diktahan. Ikaw na anak na walang utang na loob. Pinahalagahan kita sa loob ng maraming taon. Ma, ilang bises na kitang binalaan. Huwag mong subukang gumawa ng desisyon para sa akin. Sige, ganoon na lang muna. May iba pa akong kailangang gawin. Pa, hindi ko na maabala ang lunch break mo. Young Master Lu, nandito ka na naman para sa girlfriend mo. Para matuto gumawa ng cake. Napakaswerte niya. Para makuha ang atensyon mo. Sana nga. Ero, hindi pa rin siya pumapayag na maging girlfriend ko. Kung matatanggap niya ang kake na gawa mo, tiyak na magiging masaya siya. Kung gayon, ituturo ko pa rin sa'yo ang ginawa natin kahapon. Sa tingin ko, sa loob ng 3 o 4 na araw, kaya mo nang gawin mag-isa. Sana magustuhan niya. Si Kuya Luchuan ay ganoon pa rin. Ginagawa ang gusto niya. Hindi talaga niya ako sinundo. Miss Lin, walang makakapagpabago sa desisyon ng Young Master. Kahit ang aming ginanglu ay walang magawa. Ngayon, hayaan niyo po akong ihatid kayo sa loob. Kagagaling niyo lang po sa ibang bansa. Ang ibig sabihin po ni ginanglu ay, hayaan kayong makasama muna ang aming batang Ginoo para magkaroon kayo ng pagtingin sa isa't isa. Sabi po ni Ginang, magugustuhan kayo ng batang Ginoo. Syempre naman. Sige, ihatid mo na ako. Balita ko, may bagong transfer student na maganda. Darating daw mamaya. Parang bodyguard daw ng pamilyang Lu ang naghatid. Hindi ko alam kung anong koneksyon niya kay Luchuan. Baka naman fiancé siya ni Luchuan? Si Jiang Lumian, hindi natuta. Naging kabit na. Ha. Ang weird. Bakit sila nakatingin sa atin?
Wala yan. Baka maalat lang sila sa dami ng kinain nilang asin. Ang ganda ng transfer student. Hello sa inyong lahat. Sana maging maganda ang samahan natin. Kuya Luchuan, nagkita ulit tayo. Bakit hindi mo ako sinundo sa airport? Ang tagal kong naghintay doon. Kuya Luchuan, ang laki ng galit niya sa akin. Baka karibal ko siya. Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Isang libro lang naman ang nahulog. Anong magagawa niya? Ikaw, umalis ka diyan. Gusto kong umupo kasama si Kuya Luchuan. Ako? Bakit naman kita bibigyan ng upuan? Nahulog mo ang gamit ko. Di ba dapat pulutin mo muna? Inapayuhan kitang umalis na diyan agad. Kung hindi at maapektuhan ang pagpapalalim ng relasyon namin ni Kuya Luchuan, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo yan. Di ako alis. Anong magagawa mo? Anong basura yan? Itapon mo na yan agad. Huwag mong hadlangan ang pag-upo namin ni Kuya Luchuan. Ilang daang taon nang wala ang King Dynasty. Saan mo naman nakuha ang ganyang ugali? Hindi kaya totoo nga na fiance siya ni Luchuan? Kung ganun, ako ang magiging kabit. Magagalit kaya siya sa ginagawa ko? Humihingi ba ng tulong sa akin si Lumian? Nagsisimula na siyang magtiwala at umasa sa akin. Pulutin mo ang libro mo. Di ka tutulungan ni Kuya Luchuan. Di mo pa ba pupulutin ang sirang libro mo? Umalis ka na. Talagang di maasahan ang mga lalaki. Lumian, huwag kang gumalaw. Hayaan mo siyang mamulot. Kuya Luchuan, hindi mo na ba ako naalala? Ako si... Hindi. Ayoko ring malaman. Lumian, umupo ka muna. Pulutin mo ang libro. Tapos lumayas ka sa paningin ni Lumian. Huwag mo akong piliting ulitin pa sa pangatlong bises. Nagkamali ako. Si Luchuan talaga ang pinakamabait sa buong mundo. Ang pinakamabait na lalaki. Ang pag-i-conquer sa kanya ay siguradong panalo. Kuya Luchuan, kung ganyan ang pakikitungo mo sa akin, hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Tita Lu? Kuya Luchuan, kahit mag-sorry ka pa sa akin ngayon, hindi na kita patatawarin. Teka. Bumalik ka at mag-sorry kay Lumian. Paumanhin. AME. Jiang Lumian, kahit hindi ako makapasok sa pamilyang Lu, hindi ka rin makakakuha ng pagkilala mula kay Tita Lu. Luchuan, magkakilala ba kayo dati? Parang gusto ka niya. Kung sasabihin kong magkakilala kami, magmamalasakit ka ba? Siyempre magmamalasakit ako. Napaka-importante mo sa akin. Napaka-importante? Dahil Gaano ka-importante? Kung wala ka, mamamatay ako. Ang buhay ng buong pamilya namin, nasa kamay mo lang lahat. Hindi ba yan importante? Sapat na ba yan para masabing importante ka? Hindi kami magkakilala. At wala akong interes makilala siya. Isasauli ko lang ang libro. Nandito lang naman ang libro, ah? Baka nahihiya lang siya. Ay, top-notcher Lu, hintayin mo ako. Nakalaylay ang buhay ko dito. Hindi kita hahayaang makatakas. Pasensya na. Nagmamadali ako. Pasensya na talaga. aray. Ayos ka lang ba? Ayos lang, ayos lang. Salamat, classmate. Mabutit walang nangyari sa libro. Ito pa naman ang rare edition na hiniram ni Luchuan sa library.
Bakit ikaw? Sino pa ba ang inaasahan mo? Si Luchuan, ang traitor na yon. Makinig ka sa akin. Hindi magandang tao si Luchuan. Matagal ka na niyang pinagnanasaan. May masamang balak siya sa paglapit niya sa'yo. Kailangan mong maniwala sa akin. Tapos ka na bang magsalita? Hindi ka naniniwala sa akin. Kung anong klaseng tao si Luchuan, ako mismo ang alam at makikiramdam. Hindi ko kailangan ang pangingialam mo dito. At sinisigurado ko sa'yo, ang puso niya ay 1000 bises na mas malinis kaysa sa'yo. Ang puso niya ay 1000 bises na mas malinis kaysa sa'yo. Anong gayuma ba ang pinainom niya sa'yo? Dati naman, ako ang pinakagusto mo. Jiang Lumian, alam kong nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Pwede bang mahalin mo ulit ako? Umalis ka. Huwag ka nang umasa pa. Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Bakit bigla mo akong ayaw? Ayos lang. Hayaan mong ako ang bahala sa lahat. Top-notcher Lu, bakit ka bumalik? Nakalimutan ko ang libro ko. Alam kong ihahatid mo sa akin. Kaya bumalik ako para sunduin ka. Dito ka lang at hintayin ako. Hindi ko na siya hahayaang manggulo pa sa'yo. Konting leksyon lang, sapat na. Naawa ka pa rin sa kanya. Hindi. Kailangan pa niyang bayaran ang utang niya sa akin. Kung saktan mo siya, wala nang magbabayad sa akin. At saka, baka madumihan lang ang kamay mo sa paghampas sa kanya. Hintayin mo ako. Binalaan na kita. Huwag mo nang guluhin ang buhay ni Jiang Lumian. Bingi ka ba? Bingi ka ba? Maglakas loob ka bang ipakita kay Lumian ang tunay mong nakakatakot na mukha? Baka naman wala siyang pakialam sa kung ano ka. Baka kasama ka niya dahil lang sa pera. O baka may iba siyang motibo. Wala siyang pinagkaiba sa akin. Kami lang dalawa ang itinakda para sa isa't isa. Sinabi ko na sa'yo, huwag mong ikumpara si Lumian sa'yo. Hindi ka karapat-dapat. Isa kang demonyo. Hindi ka magugustuhan ni Lumian. Ako ang magdedesisyon kung gusto niya ako o hindi. Basta gusto niya. At basta mayroon ako, ibibigay ko ang lahat. Bumalik ka na. Hindi ka ba nasaktan? Sinaktan ka ba niya? Tingnan ko nga. Kapag nalaman ni Lumian ang tunay mong mukha sa likod ng iyong maamong maskara, gagawin niya ang lahat para makatakas sa'yo. Ayos lang ako. Lumian, kung ang pagpapanggap na ito, ang magpapanatili sa'yo sa tabi ko. Kung gayon, isusuot ko ang maskarang ito habang buhay. Baliw talaga si Yanjing. Huwag na lang natin siyang pansinin pagkatapos nito. Ayos lang. Tara, ibalik na natin ang mga libro. Ang bait talaga ni Luchuan. Siguradong malaki na ang nai-conquer ko ngayon. Go, Jiang Lumian. Malapit na akong makatakas sa aking nakaraang malungkot na kapalaran. Lumian, anuman ang dahilan kung bakit ka nasa tabi ko. Sisikapin kong hawakan ang kamay mo at hindi ka pakawalan. Gusto ni Luchuan ang matamis. Ayaw niya ng maasim. Gusto niya pakwan at ubas. Ayaw niya ng mangga. Masyado pa akong kulang sa kalaman tungkol kay Luchuan. Kung makakapunta lang ako sa bahay niya, mas mapapabilis kaya ang pag-conquer ko sa kanya? Ultimate goal ng conquest system. May conquer ang puso ni Luchuan, makatakas sa malungkot na kapalaran.
Mukhang kailangan kong humanap ng dahilan para makapunta sa bahay ni Luchuan. Dapat sana, ipagpapatuloy ko ang pagtuturo sa'yo. Pero sa ngayon, hindi na siguro pwede. Basang-basa ka na. Maligo ka na ng mainit na tubig. Baka sipunin ka pa. Ang lamig, buti na lang di pa kami nakakalayo. Kung hindi, para na kaming basang sisiw. Hindi na sayang ang pagtingin ko sa weather forecast ng ilang araw. Sa wakas, may dahilan na ako para manatili sa bahay ng pamilyang Lu. Kawawa lang si Luchuan. Nadamay pa siya sa pagkabasa ko sa ulan. Kanina, pinrotektahan mo ako. Siguradong mas nabasa ka. Ang mga babae ang pinakamadaling ginawin. Ang pinakamahalaga ngayon ay patuyuin mo ang sarili mo. Grabe, ang ganda ng katawan ni Luchuan. Hindi, di ko pwedeng tingnan. Kung titingnan ko pa, dudugo na ang ilong ko. Kung magtatagumpay lang ako sa pag-conquer sa kanya, kahit araw-araw akong kasama ni Luchuan, payag ako. Maligo ka na muna. Baka sipunin ka talaga. Maligo ka na muna. Baka sipunin ka talaga. Magkasama? Hindi pwede. Kahit gusto kita. Hindi naman ako basta-basta lang. Ano bang iniisip mo? Ang pamilyang Lu ay hindi naman ganoon kahirap para isang banyo lang ang meron. O baka naman, gusto mo, Lumian? Ayoko. Sayo na tong bag. Maliligo na ako. Nahihiya ba si Lumian? Talagang nahiya siya. I-conquer notes? Ganoon na ba niya ako kagusto? Kailangan pa niyang isulat ang pinakasimpleng gusto ko? Naku! Paano kung makita ni Lumian? Subukan ko munang patuyuin gamit ang hair dryer. Hindi na ba mabasa ang pangalan? Luchuan, nasa labas ka ba? Pwede mo ba akong tulungan maghanap ng damit? Basang-basa na kasi ang lahat ng damit ko. Wala na akong pamalit. May bago dito. Kukunin ko para sa'yo. Sek. Nakakahiya. Lumian. Nilagay ko na dito ang damit. Kunin mo mamaya. Sek. Kasalukuyang i-conquer ang huling target, Luchuan. Gawing 100% ang heart rate ng target. Iligtas ang pamilyang Jiang mula sa pagkalugi at pagkasira. Aya dati, si Yan Jinghe. Ngayon ako na, di ba? Ako lang ba ang kasalukuyan? Aya kahit sino, pwede maging target ng i-conquer na yan? Kahit ang pagmamahal mo sa akin, dahil lang sa kailangan mong iligtas ang pamilyang Jiang? Ang galing naman ng conquest notebook na yan. Mian. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang umalis sa tabi ko. Mabuti na lang wala siya. Ang cozy naman ng kwarto ni Luchuan. Hindi siya mukhang magiging isang madilim na super kontrabida. Ang normal naman ni Luchuan. Nagkamali na naman ba ang system? Itong pesteng system Mimi na to. Baka nagkamali na naman ng target na i-conquer. Kung ipapalit niya na naman ako ng tao para i-conquer. Ang weird. Bakit parang ang bigat sa dibdib kapag naisip kong iwan si Luchuan? Hindi na pwedeng magpalit ulit. Si Luchuan lang ang gusto ko.
Ingat, mainit. Ingat, mainit. Salamat. Nakainom ka na ba? Hindi pa. Pero gusto ko rin uminom. Pwede ba? Naman, pwede. Bahay mo to. Kumuha ka pa ng isa. Pero pagod na ako. Kung ganon, Luchuan, inumin mo na lang tong akin. Pero paano kung ayaw kong inumin to? Kung ayaw mo, wag na. Siyempre inumin ko. Ang tamis ng gatas. Ako. Bakit, Jiang Lumian? Ayaw mo ba? Hindi. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Pero siya dapat ang i-conquer ko, di ba? Ano ba talagang nangyayari? Jiang Lumian. Basa pa ang buhok mo. Jiang Lumian, huwag kang matakot. Dahan-dahan lang ako. Dahan-dahan lang ang galaw. Anong gagawin niya? Huwag, Luchuan. Hindi pa ako handa. Patuyuin ang buhok. Kailangan pa ba ng paghahanda para doon? Jiang Lumian. Ano ba talagang iniisip mo buong araw? Mga malisyosong bagay. Si Luchuan, napakabait na tao. Paano niya naman maiisip na gawin yon sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi kita paghihintayin. Okay na, tama na. Huwag ka nang magsalita. Naiintindihan ko lahat. Hindi, Jiang Lumian, hindi mo naiintindihan. Wala yan, titigil din ang kulog. Huwag kang matakot. Kaya kong iligtas ang pamilyang Jiang. Kaya mo yan. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Ma, hindi na tayo makakatakas. Huwag mo na akong intindihin. Takbo na kayo. Hindi, Lumian. Ma, Bakit ang tanga mo? Bakit mo pa ako niligtas? Ako na nagdala ng kapahamakan. Dahil sa akin kaya nagkaganyan ang pamilyang Jiang. Lumian. Huwag mong sisihin ang sarili mo. kailangan mong mabuhay. Ma, huwag mo akong iwan. Lahat ng miyembro ng pamilyang Jiang, hindi na abot sa bukas. Bakit? Host, kung mabibigo ka sa pag-conquer, ang pamilyang Jiang ay mapupunta sa malungkot na kapalaran na nakita mo. Hindi mangyayari yan. Babaguhin ko ang orihinal na kapalaran ng pamilyang Jiang. Para sa pamilyang Jiang, gagawin ko ang lahat. Teka, nasaan ang alak? Miss Jiang. Nagugutom ka ba? Ay, hindi. Natatakot lang ako sa kulog. Gusto ko lang uminom ng alak. Pampatulog. Gusto ko lang uminom ng alak para makatulog. Pampatulog. Hindi ako naniniwala na pagkatapos naming magkasama, hindi ako tutulungan ni Luchuan. Good night. Magandang gabi, Miss Jiang. Ngayon, ganyan na ba ang pampatulog ng mga mayayaman? Mabuti na lang kasama kita. Sasama ka sa akin palagi. Hindi ba? Mian. Ito ang pangalawang bises mo.
na talagang nanatili ka para sa akin. Hindi ako natatakot. Ang teddy bear ni Mian Mian ang kasama ko. Sinabi ko na sa'yo, huwag mo akong istorbohin sa gabi. Mian Mian, bakit ikaw yan? Luchuan, natatakot ako. Ayos lang. Nandito ako. Uminom ka? Uminom ka? Ako. Saan ka pupunta? Huwag kang matakot. Kukuha lang ako ng tubig at babalik agad. O kaya, i-conquer ko na lang siya ng sapilitan. Hindi ako naniniwala na kapag nangyari na ang lahat, hindi pa rin siya mahuhulog sa akin. Luchuan. Ha? Ang gwapo mo talaga. Talaga? Gusto mo bang may gawin sa akin? Hindi ako wala akong ginawa. Bakit ko nasabi yon? Pamilyar ang teddy bear na yan. Maalala kaya niya? Hindi ko inakala. Si Top Notcher Lu pala, mahilig din sa teddy bear ng mga babae, ha? Hindi mo maalala, di ba? Kung ganon, tutulungan kitang maalala ng maayos. Malala ang ano? Teka, anong gagawin mo? Maganda rin si Mian Mian. Mian Mian. Pwede mo ba akong halikan? Mahalin mo ako, ha? Ako. Ayokong marinig na magsasabi ka ng hindi. Kung kailangan mong magsalita, saka man na lang. Kagabi. Nagtagumpay ako. At mukhang masabik pa si Luchuan kaysa sa akin. Pero bakit hindi pa lumalabas ang system para ipahayag na nagtagumpay ako sa misyon? Miss Jiang, nalaba ko na po ang damit nyo at inilagay dito. Kung hindi po kayo komportable, ihahatid ko na lang po ang almusal. Oh, salamat. Huwag na po. Nasaan si Luchuan? Nasa ibaba po ang Young Master. Pero mukhang masama ang loob niya. Nagagalit kaya siya sa akin? Dapat siguro tumakas na lang ako. Nagpaalam na po ang Young Master para kay Miss Jiang. Nasaan si Yan Jinghe? Huwag po kayong mag-alala, Young Master. Kontrolado na po ng mga tao namin si Yan Jinghe sa ospital. Hindi po siya makakalabas. Pero ang tungkol po sa inyo at kay Miss Jiang, sa tingin ko, hindi madaling papayag ang ginang. Walang makikialam sa mga bagay ko. Bantayan mo lang si Yan Jinghe. Naalala ko, nilagay ko yan sa loob. Bakit hindi ko makita? Anong hinahanap mo, Lumian? Wala naman. Alis na si Lumian? Hindi mo ba ako pananagutan? Hindi ba dapat ikaw ang mananagot sa akin? Pwede rin. Lumian, napagod ka kagabi, kumain ka pa. Hindi ako napagod. Ikaw ang napagod. Ikaw ang mas dapat kumain pa.
Ano bang sinasabi ko? Medyo masakit ang binti ko. Paano kung subuan mo ako, Lumian? Hindi naman ang kamay mo ang masakit. Teka, aling binti ang masakit? Kailan pa naging ganito si Luchuan? Pinagpaalam na kita. Umuwi ka muna at magpahinga. Susunduin kita mamaya. Mamaya, susunduin kita. Sage, alis na ako. May nakalimutan ka ba, Lumian? Nakalimutan ko. Nakalimutan mo akong halikan. Paalam, Lumian. Nagising na ba ang pagka-playboy ni Luchuan? Ang galing niyang manligaw. Ginang, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Patawarin niyo na po ako. Sa loob ng maraming taon, si Lumian ay sunod-sunuran sa inyong mag-ina. Pero hindi niyo man lang siya pinahalagahan. Hindi kayo kayang suportahan ng pamilyang Jiang. Madam, handa akong umalis sa pamilyang Jiang. Pero pwede bang pakiusapan niyo si Miss na bisitahin ulit si Jing? Hindi siya kumakain o uminom sa ospital. Malapit nang bumigay ang katawan niya. Ah, Lumian. Ang nangyari kay Yan Jinghe ngayon, kasalanan niya yan. Anong pakialam ko kung mamatay siya o mabuhay? Lumian, dati ay hindi kami marunong tumanaw ng utang na loob. Pero sa tagal ng panahon na minahal mo si Jinghe, hindi mo naman siguro siya hahayaang mamatay, di ba? Huwag mong hawakan ang marumi mong kamay sa akin. Nagkamali ako. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Lumian, nakikiusap ako. Bisitahin mo si Jinghe. Palabasin niyo siya. Lumian. Bitawan mo ako. Jiang Lumian, kayong pamilya na walang puso. Paparusahan kayo. Hay, tama rin naman siya. Buhay pa rin yan ng tao. Kung sakaling may mangyari kay Yan Jing, baka kumalat sa labas na walang puso ang pamilyang Jiang. At baka masama rin ang epekto nito sa'yo, anak. Ma, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko hahayaang may sinuman na makasama sa pamilyang Jiang. Young Master, dumating na si Miss Jiang sa ospital para bisitahin si Yan Jing. Umalis kayong lahat. Sabi ko, di ako kakain hanggat di ko nakikita si Jiang Lumian. Mian, pinuntahan mo ako. Alam kong may nararamdaman ka pa rin sa akin. Mian, nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, alagaan kitang mabuti. Nagkakamali ka. Nandito ako ngayon para sabihin sa'yo. Wala akong pakialam sa'yo. Huwag mo na akong takutin sa mga ganyang kababawan. Paano nangyari yan? Dati, ako ang pinakamamahal mo. Bakit ka nagkaganyan? Hinding-hindi kita minahal. Mian. Si Luchuan ba yan? Tinatakot ka niya, di ba? Hindi mo naman ako kayang saktan ng ganito, di ba? Mian, huwag kang matako. Ako naman ang magpoprotekta sa'yo at magbabayad ng utang na loob. Wala akong hahayaang manakot sa'yo. Sa tingin ko, nababaliw ka na. Hindi ka na nakikinig sa katwiran. Mian, huwag kang umalis. Hindi kita papayagang iwan ako. Binalaan na kita na, wag mo na siyang hawakan. Bingi ka ba? Ang tapang niya. Hindi kaya nag-dark side na siya. Mian. Wag mo na siyang puntahan, okay? Ara na. Ihahatid na kita sa bahay. CJ. Bumalik ka. Hindi ko hahayaang dalhin mo siya. Sa tingin mo, kaya mo yan sa basag na salamin lang sa kamay mo? Lumian, kung siya ang pipiliin mo ngayon, mamamatay ako sa harap mo. Sage, gawin mo. Parang nababaliw na siya. Dalhin siya sa psychiatric department para tingnan. Huwag hayaang may mangyari sa sinuman sa ospital ng pamilyang Lu.
Anong gagawin mo? Umalis kayong lahat. Wala akong saki. Wala akong saki. Ah. Galit ka ba? Bakit ka biglang huminto? Alam mo magagalit ako, pero nakipagkita ka pa rin sa kanya. Hindi mo pa rin siya makalimutan, di ba? Hindi ko na siya gusto. Maniniwala ka sa akin. Natatakot lang ako na kung magpapatuloy siya sa paggawa ng gulo, maapektuhan ang reputasyon ng pamilyang Jiang. Ayokong may mangyari sa pamilyang Jiang. Mian. Hindi kita sinisisi. Nagseselos lang ako. Kailangan mo akong lambingin. Okay na ba yan? Sitch na nga, kontento na. Anuman ang naging dahilan ng pagbabago ng pag-i-conquer ni Lumian. Hindi ko na siya hahayaang umalis pa sa akin. Tara na. Hindi ako baliw. Sino ang sasagip sa akin? Hindi talaga ako baliw. Sino? Pakawalan mo ako. Bakit ikaw? Anong ginagawa mo dito? Huwag ka nang magpumiglas. Hindi ba mas maganda kung mananatili ka na lang dito ng tahimik? Kapag kami na ni Jiang Lumian ay naging maayos na. Baka ang buhay mo ay magiging mas maganda kaysa ngayon. Ibig mong sabihin, hindi mo ako balak pakawalan. Ipapabilanggo mo ako habang buhay sa mental hospital. Naman, alam mo ba kung bakit kita hinayaan? Para kang kuto na nagtatatalon. Pero hindi kita pinapatay? Dahil nalaman ko na si Lumian, mula simula hanggang dulo, ay hindi ka naman talaga gusto. Impossible. 5 taon siyang naging tuta ko. Paano niya ako hindi magugustuhan? Pero hindi mo sinamantala ang pagkakataon. Kung hindi dahil sa maling sistema na yon, na nagpaniwala kay Lumian na kaya mong iligtas ang pamilyang Jiang, hindi ka rin magkakaroon ng pagkakataon na makuha ang atensyon niya sa loob ng 5 taon. Anong sinasabi mo? Anong sistema? Ano sa tingin mo ang ginagawa ko rito? Para magpaliwanag sa'yo na paang nagbibigay ng charity? Anong kabaliwan ang sinasabi mo? Nandito ka para ipahiya ko. Gusto kong matuto ng aral sa pagkabigo mula sa'yo. Pero nakakalungkot. Wala kang anumang bagay na karapat-dapat kong matutunan. Mabuti na lang ngayon, may silbi pa ako kay Lumian. Hindi tulad mo na walang silbi. Iniwan ng system na yon. Balang araw, ipapaalis ko ang walang kwentang system na yan sa katawan ni Lumian. Bumalik ka rito. Nasaan ang gamit ko? Nasaan ba ang notebook ko? Baka naiwan ko sa daan noong umulan? Speaking of a conquer mission, ang weird at ang active ni Luchuan nitong 2 araw. Pero bakit parang ang lamig pa rin sa tabi niya? Baka siya ang nakapulot ng i-conquer notebook ko. Hindi. Huwag mong takutin ang sarili mo. Kung nakita niya ang i-conquer notebook, malamang ay galit na siya sa akin. Mimi System, lumabas ka. Sabihin mo sa akin, ano ba ang nangyayari kay Luchuan ngayon? Congratulations, host. Malapit nang matapos ang i-conquer. Ngunit dahil nag-blacken na ang kontrabida, tumaas ang hirap ng i-conquer. Hindi alam ang magiging wakas. Anong sabi mo? Bakit ang dami mong nainom? Nandito ka na. Ang tagal mo namang dumating. Anong nangyari sinasaktan mo ang sarili mo ng ganyan? Alam mo na, di ba?
May layunin ako sa paglapit sa iyo. Siguradong hindi mo na ako mapapatawad. Aya ano? Ano ngayon? Ang dami mong nainom. Di ka ba nahihirapan? Sigurado akong di mo na ako magugustuhan pagkatapos nito. Tama ba? Sigurado akong nagpapanggap ka lang nitong mga nakaraang araw. Ang layunin mo ay para lang makaganti sa akin, di ba? Alam ko na. Kasi kung hindi, bakit kahit magkasama na tayo sa kama, di mo pa rin ako pananagutan? Siyempre, pananagutan kita. Pero ayoko lang na maging girlfriend kita. Gusto kong pakasalan mo ako. Pero kung masisiguro kong ligtas ang pamilyang Jiang, gusto mo pa rin bang piliin na makasama ako? Ayaw pa rin niya? Ito ang sagot ko. Luchuan. Parang nagiging sakim na ako. Parang hindi lang ang kaligtasan ng pamilyang Jiang ang gusto ko. Gusto ko rin ikaw. Kung gayon, sa pagkakataong ito, di na kita bibigyan ng pagkakataong magbago ng isip. Hanggat nabubuhay ako, hinding-hindi ko hahayaang maging kayo ni Jiang Lumian. Sapat na ba ang sampal, inay? Kung di pa kayo nasisiyahan. Isa pa. Ikaw, gusto mo ba akong patayin sa galit? Hindi nyo kailangang magalit, inay. Hindi ko naman sinabing makikipag-date ako kay Lumian. Anak, noong araw, iniwan ka ni Mama sa amusement park. Nagkamali ako. Pero, Ginawa ko yun dahil sa pabaya mong ama. Kaya ko naisip yun. Patawarin mo si Mama. Lahat ng ginawa ni Mama, para sa ikabubuti mo lang. Hindi nyo na kailangang sabihin yan. Magpapakasal kami ni Jiang Lumian. Hindi lang pagdedete ang huling layunin namin. Ang dami ng taon. Bakit hindi mo pa rin ako maintindihan? Sili niya na ipinahanap ko sa'yo. Maganda na, masunurin pa. Bakit hindi mo maintindihan ang hirap ko? Maganda at masunurin? Kung ganoon nyo siya kagusto, ayaw na lang ang magpakasal sa kanya. Nandito ako para ipaalam sa inyo, kahit magpakasal kami ni Jiang Lumian, hindi na rin tayo makikita ng madalas. Kung hindi kayo makapagbigay ng pagbati, alis na ako. ikaw. Madam, may sariling pananaw ang iyong master para sa relasyon niyo bilang mag-ina. Bakit hindi niyo igalang ang desisyon niya? Ano ang alam mo? Bilisan mo, tawagin mo siya niyan para sa akin. Masusunod, madam. Tita, huwag na po kayong malungkot. Si Kuya Luchuan, may sariling paninindigan. Dapat nga po ay matuwa kayo. Yan. Ano ang dapat kong gawin? Yan. Ikaw lang ang pinakagusto kong maging manugang. Si Jiang Lumian, hindi siya pwedeng magpakasal sa pamilyang Lu. Tita, kung hindi natin kayang i-conquer si Kuya Luchuan, bakit hindi natin subukan sa ibang paraan? Ang ibig mong sabihin, paghiwalayin sila sa pamamagitan ni Jiang Lumian? Tita, nabalitaan ko po na ang krisis sa pananalapi ng pamilyang Jiang kamakailan ay si Kuya Luchuan ang nagresolba. Ang pamilyang Jiang ay mga bagong yaman lang. Ang kanilang kapalaran. Hindi ba't isang salita mo lang, tita? Si Chuan ang tunay na pinuno ng pamilyang Lu. Hindi siya papayag. Ngayon, inanyayahan ko si Miss Jiang na bumisita. Gamit ang pangalan nyo, baka gusto nyo siyang makita. Ikaw talaga, yan, may ideya ka. Kung gusto ng pamilyang Jiang na manatiling buhay, kailangan maghiwalay si Jiang Lumian at si Chuan. Tita, bakit niyo po ako pinapunta? Nandito rin pala ang kababata ni Luchuan. Mukhang feast at hongmen itong gayon. Alagang mga bagong yaman lang. Nakakahiya. Sabi-sabi, bago ka raw magpakasal sa pamilyang Lu, anak ka lang ng isang katulong. Samantalang ako, kahit papaano, ay isang rich kid. Hindi ko alam.
Bakit niyo po nasabing hindi ako karapat-dapat? Paano nyo nasabi yan sa akin? Hindi ba kayo natatakot na kapag nalaman ni Luchuan na hindi nyo ako ginagalang? Makipaghiwalay siya sa inyo. Pero sinabi rin ni Luchuan, kung hindi niyo ako igagalang, wala rin akong dahilan para galangin kayo. Tutal, pagkatapos naming magpakasal, hindi naman namin kayo makakasama sa bahay. Tita, wag po kayong magalit. Mas mahalaga ang pag-asikaso sa negosyo. Layuan mo si Luchuan. Kung hindi, sisiguraduhin kong ang pamilyang Jiang, lahat ng mayembro, nang hindi nalalaman ni Luchuan, ay hindi na abot sa bukas. Sa original kong ending, sinabi rin na mamamatay tao ang parehong bagay. Siya kaya, ang mastermind sa likod ng pagbagsak ng pamilyang Jiang, na humantong sa ganoong katapusan? Kaya, gusto niyo akong takutin para iwanan si Luchuan? Hindi ito pagbabanta, kundi isang mabuting payo. Pag-isipan mo yan ng mabuti. Ihatid siya sa labas. Inilagay ko ang voice recorder dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at magalit kay Ginang Lu. Hindi ko inaasahan na mayroon pa akong makukuhang impormasyon. Matagal ka bang naghintay? May dala akong regalo para sa'yo. Naapi ka ba at nagsumbong ka? Naapi ka ba at nagsumbong ka? Hindi lang yan, ang nanay mo, para lang iwanan kita. Hindi siya nag-atubiling magpadala ng tao para patayin ako. Iwanan si Chuan. Kung hindi, lahat ng tao sa pamilyang Jiang, nang hindi nalalaman ni Chuan, hindi na abot sa bukas. Patawad. Pero hindi ko hahayaan ang sinuman. Nasaktan ka at ang pamilyang Jiang. Alisin ko ang lahat ng balakid na humahang sa'yo. Kailangan mo lang manatili sa tabi ko. Chuan, para lang sa babaeng yan, ikukulong mo ang nanay mo. Nabaliw ka na ba? Sobrang mahal ka ng nanay mo at inaalagaan ka. Ang mahal mo ay hindi ako, kundi ang sarili mo. Kahit ang pagkakautang mo sa akin, ay dahil lang sa hawak ko ang kapangyarihan ng pamilyang Lu. Kung hindi mo lang sana sinaktan si Lumian, siguro kaya ko pang tiisin ang pagkontrol mo, at hayaan kang maging Ginang Lu at magsaya sa pagtanda. Pero bakit kailangan mong saktan ang pinakamahalaga sa akin? Bakit kayo nakatunganga pa? Hindi nyo pa ba ihahatid ang kagalang-galang na Ginang Lu sa itaas para magpahinga? Opo. Chuan. Ang misteryoso mo naman. Magpo-propose ka ba? Taas pa. Ang talino mo talaga, Lumian. Mga tala sa pag-conquer. Kahit ano pa man ang unang layunin, ang mahalaga, nagmahalan tayo sa huli. Lumian, matagal ko nang gustong pakasalan ka. Papakasalan mo ba ako? Naman. Palagi naman akong handa. Nakumpleto ang Heartbeat Conquest. Ang pagiging kontrabida ay huminto. Salamat sa host sa pagiging kasama sa buong paglalakbay. Magkita tayong muli. Luchuan. Pakiramdam ko, matagal na tayong magkakilala. Siguro. Matagal na nga tayong magkakilala. Nakakagulat na nakabangon siya pagkatapos ng ganoong aksidente. Isang himala sa medisina. Congratulations, si Lu. Lumian. Luchuan, nandito ka pa. Lumian. Palagi akong nandito. Palagi akong nandito. Salamat sa Diyos.
Sa wakas, nagising na rin siya. Parang napanaginipan kita. Lumian. Mabuti na lang at hindi mo ako iniwan. Hindi na tayo maghihiwalay pa.